Kayo po yung ilang Biblia, kayo po yung aking inaniyahan na ito yung buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kabanata 4, talata 26 hanggang 34. Let's read the reading to the Gospel of St. Mark chapter 4, verse 26 to 34. Sinabi pa ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasit ng bibig sa kanyang bukid. Natutulog siya ng gabi at bumabangon naman kung araw. Samantala ang bibig ay tumutulo at lumalabog, ngunit hindi alam ng naghasit kung paano. Ang lupa ang nagpapasipol at nagpapabunga sa mga bahanin. Gusto ko na ang bibig lang sa kaangkatay pagkatapos naninig ito sa bibig. Kapag hinog na ang bukid, agad itong ginagapas ng taong naghasit sa panahon na para ito'y naninig. Saan pa natin kailanganin ang kaharian ng Diyos? Ang kalimaga at gagawin natin upang pag-arawan ng Panginoon Jesus. Ang katulad ito ay bukid ng mustasa na siya pinakabalik sa ngunit kapag naitanim, ito'y nakalago at magiging pinakalalagod sa lahat ng tanda. Ito rin nagkakasama ng mayabong, kaya ang mga ibon ay nakakapamugad sa libo-libo. Ipinaharal ni Jesus ang mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming taminagan tulad ng ito hanggang sa makakaya pa nilang mahuli. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay ibawagin siya ng taminagan. Ngunit ipinapaliwanag niya mga ito sa kanyang mga lalat kapag sila nalaman. Mga minamahal ng pagulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, itaas po natin ang ating mga prayer request sa dito. Hingin natin ang pagbabasba sa biyaya ng Panginoon. Aming Diyos, sa sandali ito, kami po ay nalakas sa hindi nagpapakala sa iyo, Panginoon. Pagkamat wala mang kaming patago, pati niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Pati po ang aking mga kalagayan. Kaya ang mga handog na ito, ang aking mga kapatid na wahin, hindi po kaliguran, Panginoon. Ano po ang mga nagsulat sa prayer request, ano po mga kahilingan ng bawat isa. Inaakit po natin na bago pa man matapos ang gawain ito, kami po ay answered prayer na. Kapalay na rin po ang kanilang mga naihandog, ibalik sa kanilang siksik-liklik at mga apo na biyaya sa pangalan ni Jesus, sa kanilang mga anak, ng Espiritu Santo. Amen. So po, pwede na po kayo makapo sa presensya ng Panginoon. Praise God. Pag-aaralan po natin ang Mark chapter 4. Ito po ay patungkol po sa kalinaga ng bibig at sa iba't ibang klase ng lupa na napapansikan. So hindi na po natin dalaanan pa rin sa ilang verses. Ang patuloy na lang po natin ang pansin mula po sa verse 26 to 34. So, ito po ay nilikot sa pagkamatay ng bibig at upang ito ay pagkaroon uli ng panibagong buhay, kailangan siyang malilig sa lupa. So, kung mapapansin niyo po sa salmo po, sa salmong pupunan, yung death po ni Saul kay ni Jonathan, ay kita po natin yung kalimutan dito ni David. Sapagkat yung reigning o yung kingdom po ng unang hari ng Israel na si Saul ay matatapos na. Pero dito naman po sa kamatayan, itong si Saul, merong panibagong kingdom na uusbong wala po ito sa anak ni Jesse. Kasi nga po, hindi kay Jonathan napupunta yung succession ng pagiging hari. Siyempre, dahil mahal ni David itong si Jonathan, ikinakalungkot niya rin na namatay ang kanyang kaibigan. So, kagaya rin po ito ng big hit mga kapatid na para magkaroon ng panibagong pagtubo, panibagong pagbunga, kailangan yung big hit yun ay mamatay. Amen? Ngayon po, mayroon din ang mga pag-aaral na para maiwasan yung crowded na paggamit sa lupa
gawa ng mga sementeryo, at pinalinawa ng mga lilingan ngayon ay pakong-pakong ng kapatid. Sa ibang bansa, sinusubukan na nila na ang tao ay inilig sa isang special na lagayan na yung kanyang katawan ay tutubuan ng isang puno. So, yung katawan habang siya ay naaagnas, nakalilig siya sa lupa, lahat ng mga nutrients na pwedeng bumalik sa lupa at makukuha sa naaagnas ng katawan ay merong panibagong puno na sisipol at ito yung magre-represent ng buhay nung tao na namatay ng kapatid. So, dito po sa first reading, yung pag-umpisa po ni David sa kamatayan po ng kanyang Dena na si Saul at ng kanyang minamahal na kaibigan na si Jonathan ng kapatid. And then, sa second reading naman po, yung sinasabi ko dito sa mga Corinthians na merong assurance na kapag ang isang tao ay namatay na, hindi nagtatapos ang kanyang buhay sa mundo ito, mga kapatid. Sapagkat merong kapalit na spiritual life o spiritual body. So, ang ating physical na katawan, habang tayo pa po ay nandito sa lumang ito po ay nakakulong pa sa sumpa ng kasalanan. Yun nga po yung kamatayan ng kapatid. And in order for us na tayo po ay maalaya, kailangan po natin mamatay. At sabi nga po, kung God gives a body as He has chosen, and to each kind of sin its own body. It is a soul, physical body. It is raised a spiritual body. So, tayo po ay pinagkalooban ng isang physical na katawan. Yun nga lang po, dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng depekto, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, at ng kamatayan. Pero pag tayo naman po ay ginamit ng Panginoon, it is a glorified body. So, panibagong buhay na naman po, mga kapatid. Now, pag-uwan po natin yung gospel lesson, mga kapatid. First of all, ito po ay pinitulad ng Panginoon sa isang taong nagkakalim, nagkakasik. And after that, siya'y natutulog ng magpapahinga. Wala siyang kamalay-malay, nalilingit na kanyang hinasik ay tumutubog, mga kapatid. At yung pangalawang tanhaga na kanyang ibigay ay patungkol naman po sa mustard seed. Na sa Israel, ito yung pinakamaliit na bigli. Pero kapag ito naman po ay nakapamunga, nagiging pinakamayamong sa lahat, mga kapatid ko kay Kristo. So, tingnan po natin yung konteksto ng Mark chapter 4, mga kapatid. So, ito po si Mark sa lahat mo ng ebanghelista. Siya po yung pinakaunang nagsulat patungkol po sa buhay po ng ating Panginoon. So, accurate ang kanyang mga writings, mga kapatid ko kay Kristo, sapagkat nakasama po siya ni Apostol Pablo sa paglalakbay ng kapatid. Then, ito pong si Matthew, at si Luke, ay tumopya na lamang po sila sa mga writings ko. Itong si Marcos, mga kapatid. At kung papasin po natin, ipinapaunawa po sa akin ang ebanghelistang si Marcos yung kahalagahan po ng pagsisimula sa maliit na bibig. Amen? Kaya ang Panginoon lagi siyang nagtuturo patungkol po sa paghaharing ng Diyos na ito ay hindi naman yung agad-agad, bumarating, nagpapasimula ito sa maliit, kagaya po ng pagsilang ng isang sanggol, na nireject pa nga siya sa kanyang bayan na dapat pagsisilangan, pero yung sanggol na ito na isinilang sa sarsalan, ito pa pala ang magiging tagapagligtas na sanlibutan ng mga kapatid. Now, sa Luke 17, may binabanggit po ang Panginoon na kahit sana magkaroon na kayo ng singit na butil ng, katulad ng butil ng mustasa na pananampalataya, ay magagawa ninyong utusan ang bundok na ito na tumalon sa dagat at ito ay tatalima sa inyo. So, saan ba nang gagaling yung sinasabi niyo ng ating Panginoon? Kasi yung iba yung mga disciples na naliwan, bago maganap yung transfiguration, kakasama nila sa bundok na si James, si Peter, si John, ay iwan po yung siya sa paanan ng bundok.
At sakto naman po ay merong isang epileptic na binatilyo na dinala sa mga disciples. At ito ay kanilang pinapagaling. But sad to say, yung epileptic na binatilyo na yun ay possessed po ng evil spirit. Kaya hindi nila ito magawa ng solusyon, hindi nila ito matulungan. So, disappointed po yung mga disciples. Sabi nila, Lord, ano ba yung dapat namin gawin? Hindi namin mapalayas yung masamang espiritu doon sa binatang yun. At yun na nga po ang sinagot ng Panginoon. Kung meron ng sana kayo, kahit katikin na pananalig. Kaya sinabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. Pero hindi na kailangan dagdagan pa. Kasi kahit maliit lang, basta yun ay talagang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, makikita mo yung agad-agad na resulta nito. Amen? And then, meron din po instances na nilapit na ni Andrew ang Panginoon na nasabi sa kanya, Lord, may mga foreigner na naghahanap na sa inyo, mga Greek, at nais kayong makausap. Pero, hindi ko mamulit yung sagot ng Lord. Ang sabi niya dito, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Parang ganito. He said, hanap ko rin ng preacher. Nandyan po siya sa labas. Sabi naman ng sister, mali ba ang hindi ay pamulog sa lupa at malibig ng ilang araw, tsaka pa lamang ito makikitang mamunga ng masagana. Ayaw ng sagot, di ba po? Kaya sabi ko, gusto ko kayong makita ng mga Greek people na ito kayo ang hinahanap. Pero yung pagsagot kayo ng Panginoon, ang tinutukoy niya ay yung nalalapit niya ang kamakayan. Patulad ng sa butil ng mustasa na para siya ay tumubo, kailangan niya munang palilibing sa lupa. Para ma-save ang mga tao nito na lumalapit na sa Panginoon kasi yung salvation na gagawin ng Lord, hindi lang naman para sa mga Jew eh. Ito ay para sa lahat, para sa mga Gentile. Sabi ng Lord, dumalik na yung panahon, katulad ng isang butil na kailangan malaglag sa lupa, saka pa lamang ito makakapamunga. Amen? Kaya po, in-emphasize ng Panginoon na ang pagiging tagasunod niya, kung pagiging agad niya, hindi ka talaga makakaliwas na makaranas ng kamakayan para sa iyong sarili. Not only physical death. Di ba po? Kasi yung nagmamahal ng sariling buhay at nag-iingat ito ang siyang nawawalan. Ngunit ang namamatay para sa Panginoon, yun ang nagkakamit ng talagang buhay na wala hanggan. At yun po ang tinulit ni Apostol Pedro. Sabi ni Paul sa 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapangalangan may kamatayan, kundi sa lisan ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Amen? Now, there are two common themes in this gospel, mga kapatid. That the growth is gradual. Kailangan talaga ito. And another one, that the growth is fantastic, mga kapatid, na kapag ito ay nabigyan ng pagkakataong tumubo, lahat ng mga ibon ay pwedeng mamungat at tumira at makinabang doon po sa puno na yun, mga kapatid. So dito po sa maikling parable na ito, sinasabi lang po ng ating Panginoon na ang kanya pong kaharian ay hindi itigil sa pagyabong hanggang sa masakop ang lahat sa mundo ito, lahat ay makapakilig ng salita ng Diyos. Pero naman talaga ang ending. Ang katapusan ng mundo ito, hindi yung pumupunta ko yung vulkan, hindi yung bumabagsak yung mga asteroids, hindi yung kalat na yung mga satanista at mga atheist. Ang pinaka-senyales na malapit na katapusan ng daigdig ay kapag kalat na ang pangaral ng salita ng Diyos at lahat ay nahasikan po ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Na tinuturo po ng Panginoon na ang kingdom of God ay katulad po ng sa paghasik po ng bibig. Yung farmer, wala namang binanggit na tinultivate niya, pinararo niya yung lupa, ilagyan niya ng pamata, biniligan niya. Basta, hagis lang siya ng hagis ng bibig.
At pagkatapos siya umuwi at magpapahinga, at wala siyang kamalay-malay na yung kanyang itinanim, kinabukasan sa mga susunod na araw, kunti-kunti na palang nagkakaugat, kunti-kunti tumutubo at kunti-kunti bubunga. Amen? So, dito po, mga kapatid ko kay Kristo, pinapaalala sa atin na yung pagpapalago po ng isang gawain, mga kapatid ko kay Kristo, hindi lang siya based on human effort. Amen? Although, syempre, kailangan natin kumilos, kailangan natin magtulungan, pero yan po ay nakasalalay po sa kamay ng Diyos. Kung yan ay magtutuloy-tuloy o hindi na, mga kapatid. Amen? Now, gusto ko pong pansinin mo yung ilang keywords dito po sa gospel na ito. Ilang ulit po na binabanggit yung kingdom of God. Amen? Tandaan niyo po ang pinapangaral po ng Panginoon, hindi yung pagpapagaling lang ng physical na katawan. Hindi niya priority yung mga pagpapalayas ng masamang espiritu. Yan ay, ano na lang, tawag nito yung bunga na lang sa advancement ng kingdom of God. Kasi ang priority niya talaga ay makilapit, maipaunawa sa mga tao na dumating na ang paghanari ng Diyos. Sabihin niya nga po, kingdom. Pag sinabi kong kingdom, ito po ay under po sa tinatawag na monarchy. Ibig sabihin, merong hari na namumuno, mga kapatid. Ito kasi hindi natin ito masyadong nauunawaan kasi nga po, tayo ay democratic country. Amen? Pag sinabi kong demokrasya, tao ang naghahalal kung sino ang mamumuno sa kanila. So tayo po ang nagbibigay ng lisensya, ng authority sa isang tao na pamunuan ang isang bansa. At kapag hindi niya yun ng pananaayos, halimbawa ay naging corrupt siya, halimbawa ay inagbuso niya yung authority na ipinahiram ng bayan, ang tao pa rin ang may kapangyarihan na siya ay pakalisiin to impeachment, mga kapatid. Amen po? Kaya nga po nasa dulo ng mga daliri natin yung kapangyarihan para magbago yung ating bansa. Depende po sa mga leader na ating inilalagay. Pero sa Israel po, mga kapatid, obligado sila sumunod sa kung ano yung sinasabi o hinihiling ng isang king. Actually, hindi naman talaga sila dapat magiging monarchy. Theocratic sila dapat. Theocracy, na ang kanilang hari na dapat susundin na ng iba kundi ang Diyos. But under the judges, yung ang nagkakait kasi sa mga Israelites ay mga hukom. Kagaya po ni Samson, kabilang siya sa mga judge, sa mga hukom, mga kapatid. Pero dumating po yung araw na ang mga Israelites, gusto nila na magkaroon ng sariling hari. Naiinggit na sila sa kanilang mga kalapit na lupain na mayroong mga hari na namumuno sa kanila. Kaya humiling sila sa kanilang propeta na bigyan sila ng hari na namumuno. Kaya sabi ni Yahweh, ganun? Di pa ba ako sapat sa kanila na ako yung hari nila? Gusto talaga nila ng tao? O ito yung hari. Pakisabi sa kanila, yung hari na mamumuno sa kanila, darating ang panahon, kakangkanin ang kanilang mga lupain. Ang kanilang mga anak na babae gagawin katulong, ang kanilang mga anak na lalaki, persahan gagawin mga kawat, wala silang magagawa kung anong gustuhin ng hari. Pero sabi ng mga tao, okay lang. Basta bigyan kami ng hari niya. Kaya po, ibinigay po ito si Saul. Si Saul po, sa umpisa ay very humble. Napaka-simple tao, napaka-mababa ang loob, to the point na nung siya po ay i-appoint na hari, nagtago pa siya sa isang tambakan ng mga yukid kasi nahihiya siya sa mga tao. Pero paglipas ng panahon na nakatikim na siya ng absolute authority, na siya na nasusunod, ano na po ang nangyari? Ito na yung kanyang naging Diyos at merong pinapagawa sa kanya sa Yahweh na hindi niya na sinusunod. Amen?
At nung napansin niya na yung kanyang manugang ay threat sa kanyang pagiging hari, ilang beses niyang pinagtaka ang ipapatay ko si Hari David. Amen? Pero ang kingdom of God, walang ibang hari tayo na dapat sundin, kundi ang Diyos. Amen? The citizens of the kingdom of God are the people of God. At pag sinabi ko ang kaharian ng Diyos, it doesn't mean a place, hindi ibig sabihin isang malaking simbahan, kundi bawat isa po sa atin na mananampalataya, tayo po ang kanyang community, tayo po ang kanyang kaharian. Sapagkat kapag tayo po ay nagpasakop na sa ating Diyos na buhay, kinikilala natin siya bilang ating hari. At syempre, kapag meron kang hari, obligado kang sumunod sa kung ano yung kanyang mga salita. Amen? Obligado kang sumunod sa kung ano yung kanyang kagustuhan at kalooban para sa iyong buhay. So, another keywords na mapapansin po natin dito sa gospel ay yung tinutukoy po sa verse 27. Sabi po dito, natutulog siya kung gabi at bumabangon naman kung araw. Yung word na sleep, pagtulog, mga kapatid. After sowing the seed, the farmer in the parable went about his normal activities, sleeping at night and doing his chores every day. So, ano po yung pinapaunawa sa atin ng verses na yun? Ginagawa niya lang yung normal day niya. Sa umaga, maghahasik siya ng bibig. Pagdating, magpapahinga siya. Hindi binabanggit dito na nagkaroon siya ng anxiety kung paano ba tutubo yun? Mabubuhay kaya? Usbong kaya yung mga tangkay? Lalabas kaya yung mga uga? Hindi. Basta, hasik lang siya ng hasik, mga kapatid ko kay Kristo. At sa pag-ahari po ng Diyos, pagdating po sa gawain po ng Panginoon, hindi ka dapat namang problema. Kasi marami pong mga workers, parang pagod na sila. Diba? Pag nakausap mo, gusto na magpapalit. Wala namang papalit. Gusto na umayaw. Kasi brother, alam mo, wala akong matuwang dito. Ako lang ang isa. Para bang ang nangyari patuloy, nung naglingkod siya, lalo siyang napagod. Hindi niya eh. Kaya nga tayo pinatawag ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang magkaroon ng kapahingahan. Yung iba, napagod. Eh kasi, walang tulog eh. Amen? Kagaya ng sinusure ni Sister kanina, sobrang pagod siya. Kaya alam niyo, ipinapaunawa lang po sa atin ng gospel na ito na trabaho ng Diyos yung pagpapakubo. Trabaho natin ang magtanim. Pero yung pagpapakubo nito at pagpapabunga, Diyos po ang may nagagawa nun. Amen? Kaya po ang isang gawain, mag-resign ka o hindi, kung yan ay gawain ng Diyos, magpapatuloy at magpapatuloy pa rin naman. Amen? Huwag natin pakutin ang iba na bibitawan na natin, mag-withdraw ka na ng support, kasi kapag yan ay gawain ng Diyos, meron siyang mga gagamitin ibang tao para maging dalawi ang pagpapala sa community na yun. Kasi yun ay gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao, mga kapatid. Amen? Kaya, pinapalawak ko ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghahasik ng mga binhi. Kasi kung yung binhi lang sa kanyang sarili, hindi naman niya kakayanin tumubo eh. Halimbawa, nakalagay lang siya sa wapon, nakalagay lang siya sa isang sisiklan. Wala siyang buhay doon. Malibang ilagay mo siya sa lupa. Kita niyo yung mundo. Sino yung nag-iimbak ng mundo dito? Di ba yung mundo pag nakalagay sa plastic, parang wala lang. Lagay mo sa tubig. Ibabad mo. Kinabukasan, pogi na. May buhay pala to. Amen po. Kaya alam niyo, hindi tayo dapat namang problema eh. Pagdating sa pagpapakalat po ng mga kaharian ng Diyos. Amen? Kasi yung iba po sa atin,
Ano bang masyado natin dinaramdam kapag nangungunti na tayo? Oo, tama, nag-LPG tayo. Nagbabahay-bahay tayo. Tama kung yung ginagawa natin yun. Pero kung after all, yung mga niyaya mo ay hindi pumunta, okay naman. Ganun talaga eh. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Matapos yung maghapong pag-ikot, pag-uwi ng gabi, pag-pray mo, then matulog ka na. Huwag mo lang masyadong dibdibin yung umarin mo na niyaya mo tapos tinandihan ka. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Kasi alam niyo mo, ang nagiging insecurities ng iba sa atin, nahihindi tayo sa ibang sekta na nakakaakay sila ng marami. Kasi alam niyo kung bakit po sila nakakaakay? Kasi sinusuhulan nila ng mga regalo. Ini-sponsoran nila yung mga anak, binibigyan ng school supplies, binibigyan ng kaban na bigas, minsan pera pa na, mga kapatid, para lang umaten, para lang makuha nila sa kanilang community, may mga libreng pakain. Okay lang yun. Kung ginagawa mo yun as community service, ipaglilingkod sa iyong kapwa eh. Pero kung ang goal mo lang ay mahikayan sila sa iyong church, parang hindi eh. Kasi ang Lord naman, hindi niya naman prioritize yung pagpapakali. Diba, napapansin niya yung mga tao, sunod ng sunod sa Kanya. Sabi ng Lord, ayun naman kayo, doon na naman kayo, nakakain niyo pala ng nakaraan. Ang gusto talaga ng tunay na pagkain na hindi na kayo magugutom, hindi na kayo mauuhaw, kainin niyo ang aking naman. Inumin niyo ang aking dugo. Nung narinig ng mga tao, sabi ng mga tao, tingin mo sa amin, hindi ba? Yung mga tao na sunod ng sunod sa Panginoon at gusto pa nga siya gawin hari ay umalis, tinalikuran ng Panginoon. At sinabi ba ng Lord na, uy, huwag naman kayo umalis, joke lang. Wala namang kung gano'n. Amen po? So kung gusto po natin magpakain sa mga tao, okay lang po yun, walang masama. At kung talagang bukal sa puso mo na ginagawa iyon, kahit hindi mo ka-member, kakaninin mo. Kahit hindi nyo ka-member sa inyong church, tulungan mo. Kung talagang bukal sa puso mo na ginagawa yun. Hindi yung, hindi, kailangan umalit ka muna sa amin. Amen po? So another keywords ay yung word po na harvest. Sabi ko ng verse 29, kapag hinog na, ang mga butil agad itong binagapas ng taong nag-asik sapagkat panahon na para ito ay anihin. So meron pong panahon ng pag-aanin. May panahon ng pag-aanin at merong right time ng pag-aanin, mga kapatid ko kay Cristo. Bakit po kailangan na pag panahon na ng anihan, anihin mo na? Bigyan po kayo ng isang example. Halimbawa po sa isang palayan, sa mga probinsya. Pag panahon na po na dapat anihin na yung palay, kailangan sabay-sabay kayo. Hindi pwedeng magpahuli ka. Kasi kapag ikaw ang nahuli, lahat ng mga peste sa mukha malaka, grasshopper, mga isdang balugas, may kumakain niya ng mga ng mga sa palayan. Pag di ka sumabay sa mga nakiki-harvest, lahat ng mga palaka, lahat ng mga insekto, uubusin yung mga tinanim. Amen? Kung ito naman ay may harvest ng mga mangga na i-export, kailangan pag season na ng harvest, i-harvest na kasi yung mga ibon, tutukain mo. O kaya ma-override mga kapatid. Siyempre kapag sobrang hinog, hindi na rin healthy. Diabetes ang aabutin mo. Amen? Kaya meron pong panahon na tamang pag-aaral ng mga kapatid ko kay Cristo. Amen? Kaya pag tinatawag ka ng Panginoon sa larangan ng paglilingkod, pag mo isipin na, Lord, hindi pa ako ready. Pag tinatawag ka na ni Lord, ready ka na nun. Amen? Kapag nararamdaman mo na yung talk ng preacher, parang laging ikaw ang tinatamaan, hindi ka naman kilala, alam mo na yun, pinakausap ka na ng Lord. Huwag mong sabihin, hindi mo alam ang gagawin, hindi ka pa marunong, wala kang pera,
Kasi lahat naman po ng tinawag sa umpisa, hindi talaga marunong. Ay, mga disciples, ano bang alam nila? Ang alam nila yung mga isla. Pero sabi ng Panginoon, hindi na isla uhulihin mo, kundi mga karna. Amen? And another thing, yung word na smallest. Sabi po sa verse 31, ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng luhi. Ayon po sa ilang mga Bible scholars, ang mustard seed, actually, hindi talaga siya ang pinakamaliit sa buong daigdig. Pero, ginamit ito ng Panginoon para ma-illustrate kung ano yung ibig niya sabihin. Siyempre, para magawaan ng mga nakikinig sa iyo kung ano yung gusto mong sabihin, kailangan magbigay ka ng isang example na abot ng kanilang pag-unawa. Amen? Tayo, alam ba natin ang itsura ng mustard seed? Hindi rin eh. Kasi wala naman sa atin yun. Amen? Siguro kung naging Pilipino ang Panginoon, sasabihin niya, buting ng kamatis. Pinakamaliit. Pero yung mustard seed, mas maliit pa rin. Meron akong picture na nakita niya mga kapatid. Nakita ko lang sa inyo. Ganito siya kaliit. Kita niyo ba? Kita niyo ba? Hindi. Kasi nga maliit. Pero sabi ng Panginoon, pag nabigyan ng pagkakataon at naitanim, ay nagiging pinaka-mabunga, pinaka-mayabong sa lahat ng puno, mga kapatid. So ano po ang punto dito? The point is, great things come from the smallest beginnings. Lahat po ng bagay na nagiging great sa paningin ng tao ay nagsisimula po sa maliit. Amen? Meron po isang turista na pumunta sa isang lugar na pinagmulan ni Bonaparte. Sabi ng isang tourist doon, may mga great men ba ipinanganak dito? Sabi niya sa Lord Armstrong. Sabi naman nung local, wala po, ang isinisilan dito mga sanggol. O nga naman. Wala namang ipinanganak na great agad eh. Lahat ay nagsisimula sa pagiging maliit. Amen? Kahit po ang simbahan, nagsimula siya sa mga apostol na kagaya ni Pedro, meron din kanina. Amen? Pero ngayon, ang Catholic Church, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, ay nananatilit na marami. Kaya, yung ibang mga sekta na ang sinasabi nila na nauna ang kanilang para sa kanila, okay na yung scripture alone, alam niyo yung sola scriptura. Para sa kanila, inak na yung Bible. Inak ng basihan. Pero ang stand po ng ating simbahan katoliko, hindi pwedeng Bible lang. Kasi sa totoo lang po, bago po nalimbag ang Biblia, mga kapatid, nauna po ang ating simbahan. Kasi ang nag-compile po ng Bible na ating ginagamit ay santo, si St. Jerome, na ginagamit din ng ibang mga sekta. Amen? Kasi ang ginagamit naman po talaga na scripture nung unang panahon, sa panahon po ng ating Panginoon, hindi naman po ito eh. Kundi yung Pentateuch na tinatawag, yung Mark or Books of Moses. Yun po ang kanilang pinagbabasihan na aklat, mga kapatid. Now, yung lahat po ng compilation na nagawa ng ating Panginoon, mga himala, pati na yung kanyang pangaral, ay nakumpile po sa New Testament kasama ng mga epistles. Kasama yung Book of Acts, kasama yung mga sulat ni Paul sa mga taga-Corinthians, sulat nila Pedro sa iba't ibang mga mananampalataya. Kaya kapag ang kanilang basihan ay sola scriptura, ay medyo taliwid po yun. Kasi bago po ito nabuo, meron din tayo kino-consider na tradition. Amen? Dapat alam niyan na bilang mga Bible basic, mga kapatid. Kasi yung mga ibang Catholic,
pag sila nadoktrinahan ng iba, parang magmangmangha sila. Eh, hindi nila alam. Pag sinaliksik nilang maigi ang church history, babalik at babalik sa atin. Amen, mga kapatid? So, nagsisimula ito sa maliit. Tinawag ng Panginoon ang 12 alagad mula sa maliit nilang mga pinagbulan. Judas pa nga yung isa. Amen? Pero dito nyo naman, nangalan yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Si Thomas nakarating pa ng India at doon na rin siya namatay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Si Gordon Knight, alam niyo ba kung paano nagsimula ang El Shaddai Charismatic Community ng Kapit? Mula ito sa natitirang pera ng punong lingkod na, di ba, na-addict siya sa sugal. Parang meron na lang siyang last na pera day. Tinatawag na siya ng Panginoon. Bumili siya ng isang lupain. Parang asila niya ako palayan. Pinatayuan niya ng radio station. Kawayan pa nga eh. Kawayan. At doon ay nag-broadcast siya. Nangaral siya ng salita ng Diyos through that kind of system na kawayan na. At ang nakikinig sa kanya ay 2 tao. Ano yung 2 tao na yun? Technician pa. Pero tuloy-tuloy po ang punong lingkod. Hindi niya alam kung may nakikinig ba talaga sa kanya sa radyo eh. Amen? Isipin mo nagsasalita. 3 kayo. Nagdumating po sa punto na parang gusto niya na tumibig kasi iniisip ko, nakikinig ba talaga? At nung initigil niya na, biglang meron kong nagpadala ng sulat sa kanya ng isang assistant ang sabi, Brother Mike, huwag kang titigil. Kasi maraming nakikinig at nabibless sa pangangaral mo na salita ng Diyos. Amen? Yung iba sa inyo rito, noon pa gusto nang tumigil. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin sa gawain ng Panginoon. Kasi bakit po? Hindi ito gawain ng tao. Gawain ito ng Diyos. Amen po? Yung iba, nag-aalala sa akin, ano pag nawala na ang punong lingkod, ano nang mangyayari sa gawain, etc. etc. Yung iba nga, umalis na eh. Nagtayo na ng kanilang mga sariling kongregasyon, nagpasiguro na. Pero alam mo, sinagot na yan ang punong lingkod dahil pa nung tuwing pa siya magsalita. Binigyan siya ng 3 anak na lalaki. Binigyan siya ng 8 apo. So doon pa lang, makikita natin yung sagot, merong continuation. May mga magpapatuloy na kapatid. Kasi gawain ito ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, sa isang gawain ko sa Antipolo, meron pong isa prayer group doon na ang pinakamarami na nilang attendees ay sagad na, 15. Pero madalas, 8, 7. Meron. At minsan, may mga preacher na kinakapagpuntahan ng lugar nila kasi bundok. Tapos pag-umulan pa, madulas pa yung kalsada kasi yun ay durugan ng bato. Ano siya yung, yan, kuwari. Durugan siya ng mga bato. Pero alam niyo po, yung pandemic, lahat ng gawain sa maliban doon. Alam niyo kung bakit italaw na mag-operate sila? Eh kasi konti lang naman sila eh. Amen? Diba yung tawag nito, yung may social distancing? Wala kang pandemic social distancing na talaga eh. Kasi nga, wala lang. Pero nagpapatuloy. Samantalang yung iba, hindi mo na, patapos na yung COVID, di ba? Bubukas na yung gawain. Di ba? Ayaw na magbukas. Amen? Ayaw na. Dami ng dahilan. Pero ang nasa isip talaga nila, ayaw na magbukas kasi ako rin lang naman yung pagkakabukas.
Ganun agad yung nasa isip, mga kapatid. So, in the same manner, bilang disciple po ng Panginoon, ganun talaga ang cycle ng buhay. May mamamatay, at pagkatapos, merong panibagong buhay. Sabi ko ng John 12:25, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Huwag po kayong malungkot kung sa lupang ito, wala kayong sariling lupa. Ako nga kanina, habang galing kasi ako ng alaala, nag-outreach ako doon. Ang lawak ng lote, may mga palayan, may mga baka. Yun kasi yung pangarap ko eh. Parang gusto kong maging farm boy. Ang hektarya-hektarya lupa, gusto kong mag-alaga ng kambing, ng mga baka, kabayo. Kaso wala eh. Diba? Pag tinanong mo kung magkano per square meter, puro 1.5, 1.7 per square meter. Wala naman tayo ng gano'n. Ang iniisip ko na, di ba rin nakasalakit, meron pinilaan ng word sa akin. Amen? Kasi, alam nyo, minsan, naiingit tayo sa mga nakikita natin sa maligid eh. Bakit itong kapitbahay namin, di naman nag-emotional, pero parang kayaman sila ng kayaman. Kasi ang investment nila nasa lupa eh. Diba? Nag-i-invest sila sa iba't ibang mga negosyo, pero yun ay panandalian lang. Diba? Sasakripisyo nila yung oras na kapili nila yung kanilang mahal sa buhay. Hindi naman masama yun. Mag-a-abroad, para pagkimandahan sila, pag uwi dito, meron na silang established na sariling bahay at lupa. Walang problema doon. Kasi hindi nga lahat pinatawag sa gano'n. Hindi lahat nagtatalumpay sa gano'n. Amen? At bilang mga lingkod ng Panginoon, ang investment natin, wala talaga sa lupa, nasa langit. Amen? Ang magandang bahay mo ay nasa langit. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Amen po? Kung wala mang nagpapahirap sa'yo, doon nga, may isang sister na nagsishare yung kanina, natanda, namatay na yung kanyang asawa, tapos may anak siyang special, ano tawag ko, may Down syndrome. Ano na, matandaan siya. Ang patutuo niya, na mabubuhay sila ng walang pera. Napakilingin ako eh. Kasi, alam niyo naman, sa panahon natin ngayon, parang mabubuhay ng walang pera. Diba? Kulang na lang yung hangin, bayaran mo na rin. Amen? Kung gusto mo ng malamig na hangin, magpapa-aircon ka, ang magkahandaan lang sa 5,000 ka. Diba? Ang tubig, may bayad. Ang ilaw, wala, may bayad. Mga kapatid. Kaya sabi ng sister na ito, nabubuhay sila ng walang pera. Kasi po, ang ginagawa niya, maghanap siya ng mga kapaglilingkuran ng mga kapitbahay, may mga halaman, binibigyan siya ng ulam. Ang pagkain, ang kanyang luto, wawalis-walis siya doon sa kalsada, yung kanilang barangay campaign, binibigyan siya ng pang-ulam. Kaya sinasabi niya kanina na nabubuhay sila kahit walang pera. Amen? Kaya alam niyo mo, mga kapatid, ang panawagan talaga sa atin ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, meron talaga sacrifice na kaakibat eh. So, sa verse 32, sabi po dito, ngunit kapag itinanim, ito'y lumalagot magiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasaan ng mayabong, kahit ang mga ibon ay nakakapamugad pa sa liling nito. So, yung shrub na tinatawag, yung sanga, uubuan pa ulit ng sanga. Kaya maraming ibon ang nakikinabang sa punong iyon ng mustasa, ng mustard, mga kapatid. Amen? So, ano po ba yung tinutukoy po ng mga puno sa Bible? Sabi po sa Daniel 4 verse 12, magawang ang mga sanga ito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sinisilong sa ilalim nito ang mga hayop
at ang mga ibon naman ay namumungad sa kanyang mga sama. Dito rin kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. So kapag ang isang puno ay nabusog, yung pumunto ng kapaligid sa kanya, kaya niyang kanlunin. Kaya niyang pakainin. Pero tinutuloy ko ng ganyan dito si King Nebuchadnezzar. Kasi naging matayo, great yung kanyang empire. Ang problema naman po kay King Nebuchadnezzar, naging mayabang siya. Habang siya umaangat, kumakalit yung kanyang mga sangsa sa ulap, nakalimutan niyang i-credit na lahat ng bagay na meron siya galing sa taas, galing sa Diyos. Kaya, bumaba ang anghel at yun ay sinibat. At si King Nebuchadnezzar ay nawalan ng tinot. Parang siyang nabuang. Ang isip niya ay parang naging isip ng isang bata. At kumakain siya ng mga damo. Hanggang lumipas ang ilang taong, tumingala muli siya sa langit at i-credit na lahat ng bagay kung sino man ang maibigyan ng Diyos na gawing hari kahit manggaling sa anak ng isang alipin ay magagawa niya. Saka palang bumalik yung katinuan, ito si King Nebuchadnezzar. Amen, mga kapatid. So, ano po yung makikita natin dito sa gospel na ating binabasa? That God is doing something. Nung nakatanim yung mustard seed, yung nagtanim, wala siyang pakialam, natulog lang siya. Pero hindi niya namamalayan na yung kanyang itinanim ay meron na pala nangyayari sa ilalim ng lupa. Amen po? Our responsibility is to sow the word. Huwag mong problemahin kung yung sineran mo ay wala kang nakikita ng pagbabago. Amen? Kunyari, yung mga hipag mo, panay kayaya. Pero, parang hangin ka lang na nagsasalita. Huwag mo masyadong damdamin. Hayaan mo ang Diyos ang tumilo sa kanilang buhay. Pag bankrupt na yun, lalapit niya sa'yo, papapray over. Pag may sakit na yun at nag-aagaw buhay, a-attend na yun. Hayaan mo ang Diyos ang tumilo sa kanilang buhay. And another thing, parables teach us to hope in the Lord. Amen? So, makikita naman natin dito na ang tayong ginawa niya lang, naghasik lang siya. Yung pagpapaulan, pagpapatubo, at pagpapabunga ng punong yun, problema na po yun ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya yung sa gawain po ng Panginoon, nakikita mo, medyo umuunti, yung mga dumadalo dati ay hindi na dumadalo ngayon, okay lang yun. May papalit na panibago. Amen? Nung nakaraan po, napapansin ko dun sa lugar namin, parang tumatangay yung gawain. Okay naman yung tugtugan. May ano naman kami, may malutog naman kami. Okay naman yung mga tumutugtog, yung mga tumatangka. Ang problema, parang puro workers na lang. Wala nang attendance. Alam mo yun? Siyempre parang nakakawalan gana yun eh. Hindi naman po sa pagpataas ng sarili. Doon po kasi sa lugar namin. Kami po ng sister wife ko yung sumasagot sa Elo ng preacher tsaka ng manunod ko. E doon po sa manunod ko, tatlo sila eh. Ang nilalabas sa amin doon ay 1.8. 1.8. At sa preacher naman ay 1,000. So madaling sabi, halos 3,000 every week. Parang ako na, hindi na ako nagsasalita, nasa isip ko na. Sabi ko, parang nahihirapan na ako kasi isipin mo, every week, nag-aabol ako ng ganong amount. Para kayo ang bilis na gawain. Minsan pa nga, pag may hayo ako ng araw na katapat yun, yung hayo ko napupunta lang din dun sa kapwa ko preacher. Yung help ko, ibang help ko din dun. Tapos nakikita mo yung mga tao parang walang interest dumalo.
Pinapaalalahanan mo naman, chinachat mo naman isa-isa. Pero hindi sila dumari. Minsan nag-iisip ko, saan ko na lang kaya ako? Kasi, parang kami na lang yung asawa ko na lang, nanay ko na lang, kapatid ko na lang. Tapos yung tatlong anak ko, baliwan mo nga eh. Nasa isip ko lang yun, ayaw ko naman sabihin sa nanay ko, kasi bakit naman sumang-ayon, umasawa na natin. Ayaw ko naman sabihin sa sister wife ko, kasi baka pumayag. Kasi ang gusto ko lang na, magkaroon ng gawain nangyari sa lugar namin. Para yung mga tao na nag-i-ensure, makapanginig sila. Aba, isipin mo yun. Wala na silang ibang gagawin. Bibig-bigin na lang nila yung kanilang sarili. Sa chapel, iupo nila yung kanilang mga pet sa upuan. Hindi ba, wala nang ambag eh. Kasi nga, kami na nga yung sumasagot, a-attend na lang sila. Pero parang wala silang interest. Nasa isip ko ako. Parang gusto ko lang kausapin si brother namin na ano muna, NPG na lang muna. Para kahit paano, makapag-ikot-ikot. Pero alam niyo, nitong Miyerkules, dumating ako ng aga galing outreach. Ino-observe ko ulit yung gawain. So 6 na, wala ka. Hanggang makapagsalo na. And then praise and worship na. Nauna kasi yung patotoo eh. Bakit guys eh, nauna yung patotoo. Tama na papatotoo yung nanay ko sa yung asawa. Wala na natin. Mga kausap ko hindi lang nakabungko. Meron na dyan yung manod ko, tumutugtog eh. Di nakamasid lang ako pagkakata ko yung baby ko. Umalin na nga lang ako para dumagdag eh. Maya-maya, may mga dumating na mga tao, hindi ko kilala. Sabi ko sa asawa, sino yung mga yun? Hindi ko rin kilala. Kasi sa amin, ang umakapin na lang, hindi na nga napupuno yung kalahating room eh. Kung sa kama, kakaubig. Aba nung araw na yun, may mga dumating na taga-ibang lugar, mga taga-ibang block na hindi namin kilala. Talagang pinadala ni Lord dun sa lugar na yun at napuno yung chapel. Plus, dumating pa yung mga katrabaho kaibigan ng aking asawa kasi birthday niya nung araw na yun. Ayun! Ang signaroin yung gawain, ang saya-saya. Bakit po? Kasi nga hindi yung gawain ng tao, gawain pa rin yun ng Diyos. Amen? Pag tinignan mo talaga yung effort mo, magsasawa ka eh. Pag tinignan mo yung pagod mo sa isang gawain, mapapagod ka talaga eh. Kaya itulog mo. Kagaya ng farmer. After nang ihasik yung bingin, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang pagbubuhay. Amen? Pag in-acknowledge mo talaga na si Yahweh ang hari sa iyong buhay, matututo ka na lahat ng alalahanin mo ay ipagkatiwala sa Kanya. No? Lalo ikaw ay manggagawa. Ako, kinakausap ko talaga si Lord. Sabi ko, Lord, gawain mo na naman dito sa lugar namin. Wala akong hari, wala akong pamilya. Sinasabi ko talaga kay Lord. Maya-maya, biglang may mga magchat-chat sa akin, uupa ng washing machine. May uupa ng mga 10 piraso, kaya 100 ng kada washing machine natin. At kaya na, dideliver ko, 2 hapon ko, may 1,000 ako. Makakain na ako ng maluwag kasi may pambili na ako sa babae. Pero hindi ko iniisip na bakit yun sa washing machine. Iniisip ko palagi, binigay yun kay Yahweh Elisha. Amen? Kaya po sa atin, hindi natin naaalala na nung dati nung umakit tayo, wala tayong trabaho, wala tayong sources of income, at nag-pledge ka na, Lord, bigyan mo lang ako ng hanap buhay, bigyan mo lang ako ng pagkakakitaan ng trabaho, tutulong ako sa support na sa iyong gawain, pero kung nagpahinga, wala na. Hindi na nakakaalala. Amen? Kaya ka pinibigyan ng Lord ng trabaho, ng hanap buhay, ng pagkakakitaan, para patunayan niya sa iyo na wala siyang labor na pinagalan.
hindi para umalis ka sa gawain dahil doon. Amen? Pag ang Diyos ang hari mo sa iyong buhay, talagang obligado kang sumunod sa Kanya kalooban nang bumala sa iyong puso at hindi napipilitan na. Amen? Tayo po yung tayo sa Kanyang presensya. Salamat po, Panginoon. And we always acknowledge na ito po ang Diyos, mananako, ang hari ng ating mga buhay. Ano lang po ang mga sagabal sa aming mga isipan, ang bawat takbo ng aming isipan, Panginoon, ay baguhin mo at ito ay umakma ayon sa kalooban mo. Hallelujah. One
po ang mga problema. Alam niyo po ang kaba ng aking mga dibdib sa mga bagay na iniisip namin, Panginoon. Ngunit kagaya po ng buti ng mustasa, pagkamat maliit, kung kakayaan namin tulo ang pananampalataya sa ating mga puso. Alam namin, walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kami nagsasabit sa iyong kalooban. At kinikilala ka natin bilang aming hari at tagapagligtas ng aming mga buhay. Dahil ikaw ang aming hari, Panginoon, alam namin, Lord, na ang mga plano mo ay para sa aming mga ikabubuti. Hindi man namin nakikita, Panginoon, gradually ang mga pagbabago. Pero wala naman po kasi hindi na after namin itahin ngayon, kaya umasan ay isang malaking puro na. Hindi, meron talagang timetable, merong process na pinag-aaralan. Kaya habang kami ay dumaraan sa proseso ng pag-initay, matuto kami magtiwala sa iyong salita, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay merong panahon ng pagbubunga, Panginoon. Merong panahon na sa bawat effort namin sa sakripisyo sa pagpagaling, kami naman po ay mag-aani ng masagana. Lord, patuloy mo i-bless ang lugar na ito. Ang prayer group na ito ng St. Francis Assisi. Lalo na po ang inyong mga lingkod na walang sawa, Panginoon, na ibinibigay ang kanilang mga lakas, ibinibigay ang kanilang mga sarili, pati na po ang kanilang mga finances para sa iyong gawain, Panginoon. Ibalik ko ito nawa sa kanilang siksik-ibig at mga apaw na biyaya. Ang iyong mga choir, mga kabataan sa mga ito ay patuloy na biyayaan ang karunungan sa kanilang mga pag-aaral, ano ba ang mga sakripisyo sa kanilang pag-aaral. Dalangin ko, Ama, na sila po ay makapagtapos at ano ba ang kanilang mga pangarap na makatulong sa kanilang mga pamilya. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng kapimparan sa pangalan ng Jesus. Bless ko rin ang inyong mga manuntok, ang inyong mga manggagawa, ang inyong mga awit, ilayo sila sa lahat ng uwi ng mga sakit at karulangan, pati na po ang kanilang mga pamilya. Lord God, ano po mga prayer request ng bawat isa na tumulong sa iyong panawagan na isipan ng ulitin, bakit di po ang laman ng ating mga puso. Kaya ngayon pa lamang po ang pinahagi namin, uuwi kami ng answered prayer sa pangalan ng Jesus. Hindi po ang kapatid namin may mga hinihindan sa iyong karamdaman, panalakit ng tulong, ng ilig, ng katawan, ng balikat, malakak, sa pagdaloy ng mga pawis namin, Panginoon, ay inaangkin namin, kami po ay pinagaling mo na sa mga sakit at karamdaman na ito. Dumadaloy ang iyong kagalingan, ang iyong himala, ang kalakasan na mula sa iyo sa pangalan ng Jesus. Dalangin namin, Lord, ang mga gawa ng kaaway na binabato sa aming mga puso, mga discouragement, mga bagay na nagpapastress sa amin, hindi po namin pinapayagan sa pangalan ng Jesus. Pagkos, hayaan niyo po na maalala palagi namin ang iyong mga salita. Na ang tao po na nagmamahal ng kanyang sarili po na nawawala. Ngunit ang lingkod mo na nawawala nito, alang-alang sa iyo ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa iyo ang lahat ng kapulihan, ang salamat sa pangalan ni Jesus, sa alam naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan si Yahweh Shaddai, let's give thanks. Give a great prayer.